Okay, server live po. Tanong po ito, ano pong masasabi mo sa mga OFW na umalis na may pamilya at umuwing wala ng pamilya at baon pa sa utang? Wala na, tapos na eh. Tapos na yun eh. Ano pa ba naman na masasabi sa'yo? You have multiple options. Wala ka ng pamilya eh. Sira na pamilya mo. You have multiple options. Option 1, pwede kang bumalik sa pamilya mo, ayusin mo. Baka sakali. Baka sakali. Kung wala pang asawa, naghiwalay lang kayo, baka sakali. Option 2, kunin mo mga anak mo, trabaho ka ng trabaho dito sa Pilipinas, tapos mag-ipon ka para you can save up for anything that you would want to do in the future. Option 3, you can always go back sa abroad. Wala na, sira na ang pamilya mo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga OFW, ayusin ninyo mga sarili ninyo. Bago kayo magsipag-abroad, hindi ka pa OFW. At ang tip ko sa inyo, bago ka mag-OFW, siguraduhin mo munang kaya mo yung tangin ng tindi ng sakit ng puso at sakit ng kaluluwa. Ang sakit sa kaluluwa niyan, puta. Yung iba kalala, sakit lang sa puso. Hindi, sakit ng kabuuan yan. Literal, magkakaroon ka talaga ng sakit, literal. Lalo na yung mga nagmi-Middle East, yung iba sa kanila, lalagas yung buhok kasi yung tubig, mainit masyado. Yung iba naman sa kanila, yung mga kamay, durog pag umuwi ng Pilipinas, as in bakbak na talaga yung mga kamay. Yung iba sa kanila, yung tindi ng lungkot doon, nagpapakamatay. Yung iba sa kanila, takina, alam mo, there's just too much hardship kapag nasa abroad ka. Tapos ang worst niyan, yung dahilan kung bakit ka nag-abroad para sa pamilya, pag uwi mo ng Pilipinas, wala ka ng pamilya. Malaki possibility niyan. Bakit? Kasi pag wala ang pusa, naglalaro mga daga. Yeah. Pag wala ang pusa, naglalaro mga daga. Alam mo mga magulang, paalala ko lang sa inyo, hindi nyo obligasyon na mag-abroad. Papaalala ko lang sa inyo, it is a privilege that you are welcome to partake. Pero it's not mandatory. Kasi may mga kumikita naman ng maayos dito sa Pilipinas kahit di nag-abroad eh. Ang kailangan mo, expertise. Ang mahirap kasi sa'yo, wala ka kasing expertise kaya hindi ka mabayaran sa halaga na gusto mong mabayaran ka. Wala ka expertise, hindi ka magaling sa kahit na anong bagay. Ngayon, paano ngayon magiging magaling sa kahit na anong bagay? Kung ano man yung ginagawa mo, galing ka mo doon, dapat napopromote ka kung empleyado ka. Kung nagnenegosyo ka, galingan mo doon sa kung ano man ang ginagawa mo para sumasarap yung produkto o gumagaling ka doon sa ginagawa mo, mas marami ngayon ng customer. Kailangan mo ng expertise. Dapat ikaw ang isa sa mga pinakamagagaling doon sa industriya kung saan ka nandun. Ganon yung konsepto. Para mabayaran ka kung magkano man yung halaga mo. Kasi ito problema eh. Kaya nagtsitsipag-tsagang mag-abroad, pera. Isa yan sa mga primary reason. Oh, sige, land of opportunities, blah blah. Ando na tayo. Madadala mo yung pamilya mo sa abroad. Pero yung iba, hindi naman talaga yun ang dahilan kung ba't nag-abroad eh. Ang dahilan kung ba't nag-abroad just to get quick back. Mabilis ang pera. Bakit? Malaki pera sa abroad eh. Hindi ka naman mag-abroad kung parehas lang naman ang sweldo mo rito sa Pilipinas at saka sa abroad. That's stupidity. Ba't iiwan mo pa yung pamilya mo kung gano'n rin lang naman ang sweldo, parehas lang. Konti lang diferensya, 1,000, 2,000 lang. Diba? Para sa halagang 2,000, nag-abroad ka, parehas lang naman ang sweldo rito, konti lang diferensya, 2,000. Hindi ganun. Ang karamihan dahilan dyan kung bakit nagsisipag abroad, dahil sa pera, diretsahan lang tayo. Malaki kasi sweldo sa abroad. Yung iba, nasisilaw sa pera. Silaw ka sa pera, o, tingnan mo, wasak ang pamilya. Silaw ka sa pera, wasak ang pamilya. Hindi naman ako nagkakamali dyan eh. Diba? Akala mo pera bumubuhay sa pamilya? Hindi, tanga. May buhay ang tao. Hiwalay sa hanap buhay yung buhay. Kahit wala kang hanap buhay, makakasurvive ka kasi tignan mo yung panahon ng pandemya. Di ba nakasurvive din naman tayo? May nabalitaan ka bang namatay sa gutom ang isang pamilya dahil sa pandemya? Wala namang ganun eh. Wala ako nabalitaan ganun kahit minsan. Panahon ng pandemya, wala. Pero 3 buwan tayo naka-lockdown nun. Baka umapat pa nga yata, hindi ko na maalala eh. Taon pa nga. Halos kulang-kulang 1 taon. Alam mo, Pilipinas, matuto ka. Ang dahilan kung ba't hindi ka nababayaran ng mahal, kasi wala ka expertise, nagtsatsaga ka kasi sa minimum. Tatsaga ka sa minimum. Is that a bad thing? I don't think so. Pero kung nagrereklamo ka dahil sa baba ng putang inang sweldo rito sa Pilipinas, then it's about time, galingan mo sa ginagawa mo para mabayaran ka ng mahal. Hindi naman pwedeng yung basurang trabaho mo, babayaran ka ng mahal. Diba? That's stupidity. Kahit sinong employer, di magbabayad sa'yo ng mahal sa basurang klase ng trabaho. Ganon kasimple yun. Maging expert ka sa bagay na ginagawa mo. Dapat ikaw ang isa sa mga pinakamagagaling doon sa bagay na ginagawa mo. Ganon lang kasimple yun. Gusto mo mabayaran ng mahal. Puta, yung trabaho mo na magkarampot. Kaya din gawin ng kahit na sino. At sabi mo, mababa ang minimum sa Pilipinas. Mababa nga, minimum talaga. Pero ang tanong ko sa'yo, ba't nagtsatsaga ka dyan? Diba? May option ka naman eh, magpa-promote ka. May option ka rin namang magtinda.
Pagkatapos ng trabaho mo, 8 oras ka nagtrabaho, magtinda ka muna kahit mga 2-3 oras na extra. Diba? Yun na nga ang punto eh. Mababa na nga. Wala ka pang gustong gawin. Bukod sa mababa ang sweldo, gusto mo mag-abroad. Para yung putang inang bulok na klase ng trabaho mo, dadalhin mo ngayon sa ibang bansa, babayaran ka mahal. O tignan mo, pag uwi mo ng Pilipinas, wala ka ng pamilya. Alam mo, mas worse dyan, ngangat-ngating ka na sarili mong pamilya. Ngangat-ngating ka. Papuwersahin nilang maglabas ka ng pera kahit hindi pa tamang panahon. Gagawa sila ng malaki ang gastos dito. Tapos sa'yo ipapakargo. May utang si nanay, may ganito, may emergency, mapuputulan ng ilaw, pinapalaya sa putang inang bahay na sila naman yung nakatira. Magtataka ka, nasa Pilipinas naman tayo, wala naman tayong ganyang mga problema. Nababayaran naman ng ilaw, ang tubig, ang renta, kinakapos, nangungutang sa kapitbahay. Pero tangina, noong mga panahon na yun, umuubra naman eh. Diba? Gasino lang naman ng 12 mil na sweldo mo rito sa Pilipinas. Kung gumagana naman, natitipid naman eh. Bakit nung mag-abroad, 20 mil ka na, hindi na kasya? 20 mil yung pera, hindi pa kasya. Tapos hindi ka kasama nila na gumagastos dito sa Pilipinas. Sila-sila lang yun. Technically, nabawasan pa sila ng gastos dahil wala ka rito eh. Bakit? 20 mil kulang. Tamo? Tinatarantado ka na lang kasi ng pamilya mo. Yun ang totoo. Tinatarantado ka na lang ng pamilya mo. Para hindi ka tarantaduhin ng pamilya mo, dapat narito ka. Magkakasama kayo rito. Tungkol dun sa nawalan na ng you have multiple options. Nag-abroad ka, umuwi ka ng Pilipinas, wala ka ng pamilya. You have multiple options. Pero ito, suggestion ko sa'yo, choose your battles wisely and choose your options properly. Next question. Tanong po ito galing kay Joffel Bautista. Hello Idol, ano po yung langis na tinutukoy sa Kawikaan 21:17? Ang umiibig sa kalayawan ay magiging dukha, ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. Totoo yun. Alga, picture daw. Mabilisan lang to. Teka, obligasyon lang. Ako na, para na. Kunyari ako nagpa-picture sa'yo. Yeah. Diba? 1, 2. Okay. Pwede ba akong magpa-shoutout tayo doon? Sige, brother. Antay mo na muna ako. Dali lang. Kasi nanonood sa akin buong Pilipinas eh. Naiiyan naman ako sa kanila. Mabilisan lang to. Antay mo lang ako, ha? Sige, go. Ulit. Ulit. Ayan. Nawala. Ayan, habang wala pa. Akin yung shoutout mo, dali. Habang Hello inaantay ni Idol, Gil. ano po yung langis na tinutukoy sa Kawikaan 21:17? Team 37. Ba't tayo mapindot? Oh, shoutout daw, Team 37. Ano gusto mo sabihin? Ayan, shoutout. Andito si Idol. Yeah. Galingan niya sa buhay. Okay. Thank you, Idol. Okay, shoutout. Ay, shoutout. Ano? Question. Yung sagutin mo na yung, tanongin mo na yung sagot. Ano putang ina mo? Ano? Idol, ano po, ito. Okay. Idol, ano po yung langis na tinutukoy sa Kawikaan 21:17? Ang umiibig sa kalayawan ay magiging dukha. Ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. Luxury kasi sa kanila nung unang panahon, yung alak at saka yung langis. Langis kasi yung parang oil. Literal na langis kasi nilalagay yun sa buhok, tapos nilalagay yun sa balbas. Kung babasahin mo, merong isang talata na nakasulat dun sa awit na yung mga balbas nila, nilalagyan nila ng langis. Ganon din yung mga ulo nila, nilalagyan nila ng langis. Langis dati, luxury yan eh. It's a form of luxury eh. Parang katulad nung ang tawag ungguento. Kung ang katulad yung tawag ungguento, yung pabango, mamahaling pabango kung tawagin. Ang pabango dati, luxury sa kanila, hindi katulad sa atin ngayon dito sa Pilipinas. Merong bambini, gano'n, mga mumurahing klase ng mga pabango. Sa kanila sa Middle East, nung unang panahon, pagka langis, alak, at saka ungguento, pabango, kung tawagin, insenso, isa pa. Mga ano yan form of luxury yan. Yung mga taong mahilig sa luxury, tama yan, it holds true up to today. Yung mga kapritsyo, yan talaga nakakaubos ng pera. Yan ang nakakaubos ng pera. Yung mga pagbili-bili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Hindi kailangan. Bakit? Kasi yung alak, kailangan ba yan? Yung langis, kailangan ba? Yung panglagay sa balbas at saka sa buhok? Noong mga panahon nila, hindi yan necessity. Once lang. Form of luxury yan. Parang katulad din sa atin. 'Di ba? Yung alak ba, kailangan talaga? Pag pinipilit mong bumuo ng 1 milyong piso, galing ka sa wala, para makatawid ka mula dun sa walang-wala ka, papunta sa 50 mil, kailangan tanggalin mo alak sa sistema mo. Kailangan tanggalin mo sigarilyo sa sistema mo, lalo na kung kumikita ka, below minimum ka pa. Bakit? Kasi tingnan mo, pag umiinom ka ng alak, nagsasayang ka na ng pera, nagsasayang ka pa ng oras, pati kalusugan mo nasasayang. Tingnan mo, akala na ba, magkakasakit ka. Hindi ganun na ibig sabihin. Hindi ganun.
Atin naman. Hindi yung mga malalakihang gastos yung kumakatay sa'yo eh. Ba? Usapin pera tayo. Hindi yung malalaking gastos ang kumakatay sa'yo eh. Ang kumakatay sa'yo, yung mga maliliitang gastos mo araw-araw. Yung mahal na pagkain na binibili nyo sa kung saan mang putang inang hindi na lang kayo magluto ng gulay sa bahay. Diba? Yung yung a-absent ka pagkatapos sumweldo. Diba? Yung magiinom ka, puta, kalagitnaan ng linggo, Wednesday, kinabukasan, magsasakit-sakitan ka. Diba? Yung mga yun, yung kumakatay sa'yo, yung shopping, putang inang hindi ka tumigil ng kakadeliver sa bahay yung putang inang Shopee. No. Yun yung kumakatay sa inyo eh. Tignan mo, katulad niyan, tungkol sa kalusugan, hindi ang ibig ko sabihin yung kalusugan, magkakasakit. Kaya ibig ko sabihin, tignan mo, mag-inom ka ng gabi, tas may pasok ka kinabukasan. Tignan mo, yung kalusugan mo, bagsak, masakit ang ulo mo, medyo hangover ka pa, worse niyan, medyo nilalagnat-lagnat ka pa, hindi ka ngayon makapasok sa trabaho. Hindi ibig sabihin niya magkakasakit ka sa atay. Oo, long term yun, pero ang short term nun, kinabukasan mismo, pagkatapos mo mag-inom, hindi ka makakapasok. Ang sakit ng ulo mo. Ito pa, isa pa. Pumasok ka nga, oo, pero tignan mo, performance mo, bulok. Bagsak ang katawan mo eh. Hindi kaya ng katawan mo mag-perform eh. Diba? Yun ang ibig ko sabihin. Kung gusto mong umayos yung tama sabi ni Solomon eh, maghihirap ka talaga kapag ka mahilig ka sa alak, mahilig ka pa sa langis. Form of luxuries yan. Noong mga unang panahon, form of luxuries yan, panahon ni Solomon, panahon ni Kristo. Yung mga yan, inselso, alak, langis, ungguento, yung mga yan, form of luxury yan noong mga panahon nila. Pag mahilig ka sa luho, expect mo na talaga, yayariin ka talaga niyan. Yan ang kumakatay sa mga tao eh. Yung mamahaling pagkain, na putang ina, bili ng putang ina, pa-deliver ng food panda. Ang ina, naka-minimum ka lang, naka-food panda ka pa. Grabe, araw-araw SB. Yung isang buong maghapong paghahanap buhay mo, 2 oras nyo lang kakainin. Kung 2 oras man kayo kung kumain, worst 15 minutes mo lang kinain yung isang buong 8 oras na paghahanap buhay mo. Araw-araw SB, sir. Starbucks ka pa, putang ina ka. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Tofu. Makakahanap Salamat, pa ba brother ako Ryan. ng pag-ibig? Nasa 20s na ako at may permanent severe vertigo. May work naman po ako. Ano ba kasing pag-ibig yung pinaghahanap mo? Ba't ayaw nyo ba kasi sa pag-ibig ng Diyos? Ba't ayaw nyo ba kasi sa pag-ibig ng pamilya nyo? Ano bang pag-ibig pinaghahanap nyo yung may kantutan? Ang hilig nyo kasi sa ganyan eh, diba? Ang hilig nyo sa ganyan eh. Pag alam mong wala ka pa sa hulog, hindi ka pa financially stable, hindi ka pa emotionally, intellectually stable, tigilan nyo muna yung putang inang kakapag-ipag-ibig na may halong kantutan. Ang tigas ng ulo ng mga tao eh. Diba? Unahin mo muna yung sarili mo. Bakit? Kasi the least that you need is someone na iniisip mong mag-aalaga sa'yo, yung pala parang batong ipapalo mo lang sa ulo mo kasi mas sumakit yung ulo mo dahil sa putang ina. Yung vertigo mo, imbis gumaling, lumala. Baka hindi mo alam kung gano'ng kasakit sa ulo yung mag-away lang kayo magjowa. Ang sakit sa ulo yung away magjowa, putang ina. Napakasakit sa ulo yung away magjowa. Tapos kukuha ka, alam mo yung dwindling down na nga yung kalusugan mo, ang iniisip mo pa, humanap ng putang ina, papalo mo sa ulo mo. Alam mo, masarap lang yan, diretsahan sa umpisa. Masarap lang yan, dun sa ang tawag honeymoon stage. Mga 1, 2 taon. Pag tumungtong na kayo ng 3 taon, boring na relasyon, ano ka? Boring na relasyon. Isipin mo yung sa akin, 9 years nga eh. Kami na lang yung gumagawa ng parang para ma-spice up, nagkukunyari kami magkaaway. Ganun. Para lang ma-spice up yung relationship. Boring yan, puta. Masarap lang yan sa una, pangalawang taon. Kung makikipaglambingan ka na lang din, kumuha ka na lang ng aso, ng pusa, yun, lambingin mo araw-araw. Even better, aso kunin mo, wag pusa. Yeah. Yung pusa, putang ka na, user-friendly. Makakain yung mga hindi ka napapansinin niya kahit wish-wishin mo pa. Wish. Busog siya. Sabihin na, putang pakialam ko sa'yo, busog ako, gago ka. Si Munggo, to, putang ng pusa to eh. Pero tignan mo, sobrang lambing pag gutom. Sobrang lambing yan pag gutom. Tak na, pupen dito. Wish, pow. Tang inang yan. Tapos pag busog, wish-wishin mo, bila sa inyong pakyo, putang ina ka, busog ako. Ako, wag mo akong ginugulo pag busog ako Magagalit pa siya. Gagalit pa yan. Kumuha kang aso, yun. Hindi na importante kung gutom o busog. Maligaya pag nakikita ka ng aso mo. Lalo na pagka pauwi ka galing ng trabaho. Kung lambingan lang din naman ang gusto mo, tanong mo kasi muna sa sarili mo, ano ba gusto mo kasi sa pagjojowa? Putang ina naman eh, diba? Hindi mo gugustuhin dyan, maniwala ka sa akin, may vertigo ka na, sibir ka pa nalalaman, may vertigo ka na nga, lalala yung vertigo mo pag nag-away kayo magjowa, maniwala ka sa akin, lalo na yung mga unang away,
Mga unang away, medyo may konting lambutsingan pa yan. May mga pangalawa, pangatlo, pang-apat na away na. Tangin, hindi naman sa'yo yun. Bunga nga na yan. Dumaan din naman ako sa pagkaganyan eh. I know. Tagal na akong boy. 34 anyos na ako eh. Sige, next question. Sabi dito, sabi ni Barangay Tanod na mura pa nga si Munggo. Tangin na kasi itong munggo na to user-friendly. Pero malambing naman siya kapag kagutom. Ang gawin mo nga na lang, hayaan mo siyang gutom. Tapos pagpalis na kayo, tsaka mo na lang pakainin. Ganon. Tanong naman po ito ni Flower. Idol, ano po ibig sabihin sa Bible na huwag kang magkakaroon ng mga idolo? May ano naman yun? May definition naman yun. May definition naman yun sa Biblia. 114:15 ng awit kung di ako nagkakamali. Oo, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Yari ng mga kamay ng mga tao. Sila may mga kamay, hindi nakakatangan, may mga mata di nakakakita, may tenga di nakakarinig, may kamay di nakakalakad. Kinakailangan pasanin. Yeah. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa'yo na larawang inanyuan. Yun yung sa lumang tipan. Sa bagong tipan, lahat ng mga kasalanang iwi-iwi mo, yun yung idolo, Diyos-Diyosan. Ganun yun, Diyos-Diyosan. Yan ang sagot ko ron. Pero kasama pa rin dun, pati yung mga larawang inanyuan. Magkasama yung mga yun eh. Sige, go. Next question. Tanong po ito ni Just Call Me Vallejos. Sir, pwede po ba mag-withdraw ng pera sa power bank? Hindi, power na na-withdraw dun, hindi pera eh. Ano ba naman, pag sinabing bangko, automatic kagad, pera kagad? Hindi ganun. Pag sinabing power bank, power yung na-withdraw dun, hindi pera. Oo, tangin na nyo, witty, no? Sige, next question. Tanong po ito ni Putback Bar. Boss, worth it pa bang makipag-ayos sa taong tinrider ka sa negosyo kahit magkaibigan kayo ng 15 years? Magkaibigan na lang kayo. Huwag nyo na kasing ipilit kasi. Ang tigas kasi ng ulo ng iba eh. Tangina, wala kang kamalay-malay sa pagnenegosyo. Tapos ipipilit mo pang makipagnegosyong kasama na ibang tao, tawag business partner. Tangina, yung kung ikaw nga, hindi mo alam kung ano ginagawa mo, business partner ka pa? Ulul ka ba? Katangahan yan sa akin, isang malaking katangahan yan. Pag di mo alam kung ano ginagawa mo sa negosyo, manahimik ka. Ikaw na lang magnegosyo mag-isa para malugi ka mag-isa, problema mo na yan. Pumaldo ka, at least mag-isa ka lang din. Diba? Hindi yung tangin na kukuha ka pang business partner na kaletchen mo. Parehas kayong walang malay sa ginagawa ninyo. Mas worse yan kaysa sa ano eh. Gusto mo ng diretsahan ha? Mas worse pa yan kaysa magjowa. Magjowa ka na lang kaysa kumuha ka ng business partner na ipapalo mo sa ulo mo. Kasi isipin mo yung sa pagjojowa, mag-aaway nga kayo, magbubunga nga kayo. Pero wala kayo masyado sobrang daming problema sa pera. Minsan yan, ibibigayan pa kayo ng pera sa isa't isa eh. Maliban na lang pag sobrang tagal nyo na mag-asama. Pero yung business partner, manakawa mo ng piso, tangina. Galit na galit ka agad yan. Ikaw man yung manakawa ng piso, galit na galit ka rin eh. Kasi hindi naman dapat talaga kinukuha yung pera mo o yung pera ng negosyo sa hindi tamang paraan. Diba? Masakit sa ulo yan. Gusto mo ng diretsahan. Yung iba, totoo, hindi naman talaga sila nagkakalokohan eh. Praning lang talaga sila sa isa't isa. Sila parehas, interesado dun sa putang ilang negosyo, tapos sila parehas, gusto solohin yung negosyo. Gago ang puta. Kumuha kang business partner, gusto nyo rin pala solohin yung negosyo. Yun, ako, diretsahan na, pagdating sa pagnenegosyo, wag na kayo bumisis partner, masakit sa ulo yan. Take it from me, wag na kayong bumisis partner, masakit sa ulo yan. Kung ano man yung sisimulan mo negosyo, simulan mo mag-isa. Kasi laging merong isa dyan na magdidwindle daw ng performance. Tapos ikaw ngayon, o siya, yung kailangan ngayon mag-augment do sa kakulangan sa negosyo ng isang putang inang tamad. Laging merong isang pirasong tamad dyan, laging may isang pirasong hindi tapat dyan, laging may isang pirasong sakit ng ulo dyan, laging may isang pirasong bobo dyan, tapos ngayon, sasakit ngayon ang ulo nyo parehas. Bakit? Yung isa yung kailangan dumugtong sa kakulangan ng kabila eh. Wag na kayo mag-business partner pagka ganyan. The only time na pwede kayo mag-business partner, ganun, kapag ka siguro, Ayala na kayo, o Henry C na kayo, ganun. Tapos, sobrang dami yung pera, ganun to, sige, ambagan tayo ha, 5 tayo, tagisi 50 mil, o tagisi 100,000. Pag nalugi tayo, TY. Pag kumita, kanya-kanyang branches tayo. Yun, pwede. Naglalaro na lang kayo. Pero yan lang talaga, tapos yun yung gagamitin mong bread and butter para sa buong pamilya mo, puta. That's stupidity. That's stupidity. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Candido. Sir Chi, kung sinusubukan mo ngayon itigil ang paninigarilyo, sa tingin mo kaya mo rin bang itigil ang madalasang pagmumura mo? Magkaiba kasi yung dalawang konsepto na yun eh. Yung
paninigarilyo ko, that's my addiction. Addict ako sa Yossi. Addiction ko yun eh, Yossi. Yung pagmumura ko naman, hindi ko masabing addiction yun eh. Impulse lang yun eh. As in, bigla lang. Kumbaga, just to express my thoughts, isa pa, multiple factors kasi yan eh. So, you're looking at multiple factors, diba? Ano dahilan, Chester, bakit tinigil mo yung paninigarilyo? Una, kasi nasisira katawan ko ron. Ba? Una yun, nasisira katawan ko ron. Katawan, templo daw ng Diyos eh. Daw, sabi yun sa Biblia. Diba? Ngayon, nasisira katawan ko. Hindi ko naman gustong mamatay na sira ang katawan ko, na sinira ko yung katawan ko, na yun yung naging cause of death ko. Hindi ko gusto yun. Isa pa, nakaka-istorbo kasi sa akin yung pakiramdam na nakikipag-meeting ako sa mga tao tapos kailangan ko ngayong lumabas kasi na-stress ako tapos kailangan ko mag-yosi. Nakaka-istorbo sa akin yun. Hindi ko gusto yun. Hindi ko gusto na kailangan ko pa lumabas para mag-yosi. Kung paano nakaka-istorbo dito sa live namin, yung pag-ihi-ihi ni Gail sa kalagitnaan ng live, ganun din nakaka-istorbo sa akin yung pakikipag-meeting ko sa mga tao na kailangan ko pang lumabas para mag-yosi. Nakaka-istorbo. Isa pa, gusto ko ring maging halimbawa sa mga tao na yung bisyo mo, regardless if it's drugs, shabu, marijuana, o kahit na ano pa yan, kaya mong itigil. Kasi isa sa mga pinakamahirap na bisyong hindi mahirap talagang itigil, paninigarilyo. Bakit? Kasi legal ang paninigarilyo. Legal ang paninigarilyo. Ang hirap itigil ng bagay na legal. Isipin mo, kung yung drugs nga, hirap na hirap yung mga taong tigilan eh. Lalo pa yung tangina legal mismo, na pwede mong bilhin kahit saan tindahan. Diba? Ngayon, 14 days na ako hindi naninigarilyo. Woo! Tangina, yes. Second achievement ko ito. Kasi una sa Tondo eh. Isang buwan makikita ko hindi naninigarilyo dun eh. O ngayon, dito, 14 days na ako hindi naninigarilyo. Lahat ng klase ng usok tinigil ko. Pero, mind you, na ang addiction ko, Yossi, hindi tobacco. Ang addiction ko, Yossi, hindi tobacco. Pero lahat ng usok tinigil ko. Pero, Yossi lang yung completely tatanggalin ko sa sistema. Yung tobacco, baka siguro, hindi pa ako sigurado. Kasi tinanggal ko rin yun eh. Para lahat ng klase ng usok, wala muna sa sistema, tanggal muna lahat. Pero yung pagtutobacco, hindi pa ako sigurado ko ibabalik ko o hindi. Nakadepende siguro kung meron. Kasi may mga kausap akong mga kanegosyo. Na mga kanegosyo ko, ang banding namin magtobacco eh. Hindi ko na sila nakikita sa mahabang panahon. Pero ang banding namin magtobacco. Tapos mayroong mga iba akong mga matataas sa taong kakwentuhan na masarap ang kwentuhan namin pag nagtutobacco kami. Pero hindi ako addict sa tobacco. Hindi ako addict sa tobacco. Hindi ako araw-araw, hindi katulad ng Yossi. Yun ang pinag-aiba. Ngayon, tungkol dun sa pagmumura, yung pagmumura kasi, hindi lahat ng pagkakataon nagmumura ako. Hindi lahat ng pagkakataon nagmumura ako. Yung pagmumura, hindi ko siya ma-consider na addiction kasi kusa lang talaga siya lumalabas eh. Diba? Just to express my thoughts eh. Isa pa, sobrang catchy kasi nung konsepto kapag nagsalita ka ng putang ina eh. Catchy. Sobrang catchy. Ngayon, me as an influencer, you have to understand how to capture people's attention. At ang pinakamadaling paraan para mahuli mo atensyon ng mga tao, pagalit. Wala namang mas pagalit pa kaysa nagmura ka. Sabay mo na pagsigaw. Diba? Isipin mo na lang, kung katulad ako ng mga ibang scientists, pag nagsasalita, napaka-boring. Diba? It's something that spices our conversation, I will say. It's something that spices our conversation. Hindi yan dun sa konseptong minura kita. Hindi yan ganun. Maintindihan mo kung ano ibig sabihin ng pagmumura Pilipinas. May ituturo ako sa inyong isa sa mga pinakamalalaking bagay na matututunan nyo sa akin pagdating sa etymology, pag-aaral ng mga salita. Na, kailangan nyo to sa public speaking. Pakingganin nyo akong mabuti, Pilipinas. Sa akin muna ang atensyon, maganda tong tanong na to. Type yes kung nakikinig ka, even better. Share mo muna itong live ko, tapos type done pagkatapos mong i-share. Alam mo naman, wala naman ako kinikita rito. Alam nyo na yun. Dati pang spill yan, dati pang script yan. Wala akong kinikita rito, alam nyo na yun dati. Type done kung nasa akin ang atensyon mo. Sa akin muna atensyon mo, Pilipinas. May nag-iasa po dito pareho sa TikTok and Facebook. Yan. Yan. Okay, ngayon, ganito, pakinggan niyo ako, Pilipinas. Sa madalas na pagkakataon, hindi ako nagmumura. Madalas. Ngayon, tatanungin mo, ano yung sinabi mo, Chester, na putang ina? In case hindi niyo alam, merong ruling ang Supreme Court
na yung salitang putang ina, hindi yan pagmumura. It's not to defame anyone. It's a form of expression as Filipinos. Kapag extreme yung bagay na nararamdaman mo. At merong ruling mismo ang Supreme Court tungkol dyan sa specific na yan. I-type ninyo sa Google. Google ninyo. Nag-google yan. Lumalabas yung mismong kaso na yun. Kaso yun ha, kaso. Merong isang nagkaso. Natalo siya sa kaso. Kasi yung salitang ginamit, putang ina, hindi naman kinabitan ng mo eh. Diba? Ngayon, ibahin nyo, eto ihiwalay nyo muna sandali yung konsepto na to. Ito muna, meron ako ipapahiwalay sa inyo para matuto kayo Pilipinas. Ang tawag, compartmentalization. Compartmentalization. Medyo boring ito ng konti. Pero stick with me, stay with me, maniwala ka, marami kang matututunan dito. Stay with me. Compartmentalization. Ihiwalay mo muna sandali lang, yung konsepto ng personification. Tanggalin mo muna na tao ang pinatutungkulan. Pag hindi tao ang pinatutungkulan mo, eto pa, so ihihiwalay mo yung konsepto ng personification. Pag nagsasalita ako ng putang ina, expression yun para tumaas yung emosyon. Ako at ikaw. Para sabay tayong tataas ang emosyon. Pag tumaas parehas ang emosyon natin, kasama pati atensyon na tumataas. Kung di nyo napapansin, ang atensyon ninyo laging nasa akin kapag ka naka-live. Kahit yung minsan, anak mo nadapa, minsan di mo napapansin. Yung isa ka, sabi, sumemplang daw siya, kakapanood sa akin. Huwag kayong manood ng tangina nagmamaneho kayo. Sumemplang na daw siya, nanonood pa rin daw siya sa akin pag semplang niya. Nanonood kahit sugatan siya. Ngayon, ito sinasabi ko sa inyo, Pilipinas. Ito sinasabi ko sa inyo. Importante sa isang public speaker na nakukuha mo ang atensyon ng audience mo. Ang mga Pilipino, ang daling kunin ng atensyon pag nagmura ka, ang tawag nila, pagmumura. Pero, ito ang konsepto. Ano ba ang ibig sabihin ng pagmumura? Doon muna tayo. Ano ibig sabihin ng pagmumura? Bawat tao may kani-kanyang level sa lipunan. In case hindi nyo alam, hindi pantay-pantay lahat ng tao. Hindi totoo yun. Pantay-pantay lahat ng tao, hindi totoo yun. Kahit sa paningin ng Diyos, hindi pantay-pantay lahat ng tao. Hindi. And I can prove that. Bakit? Kasi ang daming pagkakataon na ang mga banal pinapaboran ng Diyos. Pero maraming nagdadasal, hindi naman pinakikinggan ng Diyos eh. Ano ibig sabihin? Hindi lahat ng tao pantay-pantay sa paningin ng Diyos. At ganun din tayong mga tao. Hindi rin tayo pantay-pantay. Merong tinatawag na social hierarchy kung tawagin. Diba? Merong kanya-kanyang level ang mga tao. May kanya-kanyang level. Pag ang tao, tama lang yung level, at sinabi mong gago siya dahil ang ginagawa niya talaga kagaguhan, tama yun. Lapat yun, hindi mo minumura tao. Pag tama naman yung ginagawa ng tao, at sinabi mong kagaguhan yung ginagawa niya, sablay ka doon, minumura mo siya. Bakit? Pinabababa mo yung social value niya, pababa. Ganon din yung konsepto, pag sinabi mong putang ina mo, tapos yung tao, hindi naman nagpuputa. Ganon yung konsepto. Nakuha nyo yung Pilipinas? Nakuha nyo yung konsepto na yun? Na bawat tao may kanya-kanyang social hierarchy. May kanya-kanyang level sa lipunan. Pag ang tao, merong level, ibinababa mo siya dun sa nararapat na level niya, minumura mo siya. Pag ang tao naman, itinataas mo yung actual na level niya dun sa taas nung dapat na level niya, ang tawag dun, minamahal mo siya. See? See? Kuha niya? Tama. Kuha niya? Hindi naiintindihan ng tao yung salitang pagmumura. Hindi naiintindihan ng tao yung salitang pagmumura. Pag ikinabit mo na yan sa isang tao, at yung tao na yun, hindi naman nararapat yung salita na yun para sa kanya, either minumura mo siya, binababa mo yung halaga niya, o minamahal mo siya, itinataas mo yung halaga niya. Naintindihan nyo ba yung Pilipinas? Ewan ko lang kung may magtsatsagang mag-discuss niyan sa internet bukod sa akin. Ako lang yata yung kaisa-isang si Raulo para mag-isip ng ganyang analytics eh. Mag-analyze ng mga bagay-bagay.
Parang halos wala yatang ibang influencer ng tiyatsagang ganyan. Type yes nga kung nakikinig kayo Pilipinas. Type yes kung naintindihan nyo yung konsepto na yun. Kuhang-kuha, sabi ni Jericho Christian Santiago. Ngayon, sasabihin mo, bakit mo sinasabi yung salita na yung Chester? Bakit ka nagmumura? Hindi ako nagmumura. Kinukuha ko ang attention mo. Kinukuha ko ang attention mo sa pagsasalita ng mga bagay na masakit sa tenga mo dahil lahat ng bagay na nakakasakit, nakakakuha ng attention. Lahat ng bagay na nakakasakit, nakakakuha ng attention. Naintindihan mo yun, Pilipinas? Dami nag-guess yan no Facebook. Tama? Tangina, parang, alam mo yung kanina, yung intense yung pakiramdam ng mga nanonood dito eh. Ngayon, bigla, ganun pala yun, tanginang galing. O yan ang sinasabi ko sa inyo, mga nasa TikTok, nasa Facebook. Kung nandito lang sana kayo habang nagla-live, naintindihan nyo kung gaano ka-intense dito ngayon sa paligid. Ayos ba? Next question, sir. Tanong po ito galing kay Bakayaru. Basta na masasabi mo na muntik ng patulan ni Trillanes si Duterte sa hearing? Ayun nga, pag mataas ang emotion, nakakakuha ng attention. Kunti ka ng paluin ng mic eh. Hindi naman makakapalag si Duterte doon pagkasuntukan eh. Hindi makakapalag si Duterte doon. Una-una, militar yung isa. Si Duterte naman, abogado eh. Magkaiba ng profession yun. Saka Eh. matanda na siya. Tanda na si Duterte. Hindi mangyayari na. Hindi mangyayari magkakapisigalan yung dalawa. And that's called braggadocio. If I may call it. Braggadocio. Nagpapayabangan yung bawat isa. Sa kaya ng bawat isa. You can also call it bluff. You can also call it bluff. Wala, nagpapaangasan silang dalawa eh. Next question. Tanong naman po ito ni Brian Mangat. Hi sir, nasa Bible ba ang paggamit ng sign of the cross? Gaano ka ito kahalaga sa mga Katoliko? Salamat po and God bless. Importante sa mga Katoliko yung sign of the cross. Pero hindi ko maalalang merong sign of the cross akong nabasa sa Bagong Tipan. Sign of the cross? Ganito? Wala ako nabasang ganun sa Biblia. May nabasa ako, krus ni Kristo. Krus ni Jesus. Yun ang nabasa ko. Dalawa yun. Isang krus ni Jesus na ang pakahulugan ng iba mga kautosan ni Kristo at saka isang krus ni Jesus o krus ng mga Romano kung saan ipinako si Jesus. Dalawa yun. Pero yung ganun, wala akong nabasang ganun sa Biblia eh. Wala eh. Importante daw sa mga Katoliko yan. Pero kahit mga Katoliko, hindi rin magkaintindihan kung saan ba talaga ginagamit yan eh. Yung iba, ang sabi nila, para daw pang-adya kay Satanas. Para maiiwas ka daw, ika sa masama. Okay. Bakit pa pag nasa simbahan, nagkukuros din? May Satanas ba doon sa simbahan? Hindi natin sure. Mamaya katabi natin. Ganun. Hindi ko gets yun eh. Hindi ko talaga gets yun. Tapos bakit pag umaharap sila sa mga Diyos-Diyos, doon sa mga rebulto, nagkukrus din? Ano ba, parang pampalakas ba ng powers yun? Ganun? Para ma-receive mo yung powers ng rebulto? Hindi ko gets eh. May presentasyon daw po yun ng tatlo yun sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu. Hindi, oo, andun na tayo. Pero hindi yun eh. Ang tanong, pagkukrus eh. Diba? So, hindi yun sa pangalan ng bla-bla. Hindi ganun. Yung mismong pagkukrus. Saan ba talaga ginagamit yun? Kasi ang gulo-gulo na eh. Sabi nila, pang-adya daw sa kaway. So, pag nasa madilim na iskinita ka, magkukrus ka. Yun logic yun. Naintindihan ko yun. Pero yung pag nasa harap ng simbahan, magkukrus. Tapos nasa harap ka ng rebulto, nagkukrus ka din. Nasa harap ka ng pare, nagkukrus ka rin. Ano ba talaga yung ibig sabihin niyang putang inang cross na yan? Hindi ko rin nabasa sa Biblia yan eh. Wala akong nababasang ganyan sa Biblia eh. Yung nasa noo, yung kanang kamay, nasa dibdib, tapos nasa magkabilang balikat. Wala akong mababasang ganyan sa Biblia eh. Wala eh. Masipag ako magbasa. Alam ko sinasabi ko. Alam ko kung nasa Biblia. Wala, masipag ako magbasa. Nakaraming ulit na akong basahin ng Biblia. Cover to cover. Masipag ako. Wala akong nabasang ganyan sa Biblia. Hanap kayo talata na yung kanang kamay ilalagay sa noo, ilalagay sa dibdib, tapos sa magkabilang balikat. So, paano pala nagdadasal dati sa... Maraming iba't ibang klase ng dasal. Pero ang dasal nun, padiretso sa Diyos. Ama namin. Di ba, manalangin kayo ganito. Ama namin, sumasalangit ka. Tapos iba-iba yung panalangin nila. Nakakonforme sa kung ano yung pangangailangan nila.
Ganun. Pero wala ako nababasa kasing nagkukross muna sila eh. Kasi isipin mo, ba, kasama nila sa Kristo, ba? Isipin mo ito, kasama nila si Kristo. Pag magdadasal sila, hindi pa naman pinapako si Kristo sa krus. Paano sila magdasal? Walang ganun. Hindi pa pinapako sa krus eh. Eh di ba sinasabi nila kaya daw nagkukross ng ganun, pinako raw si Kristo sa ganun? Paano sila magdasal ngayon? Hindi pa pinapako si Kristo sa krus. Oh. Baka hindi pa naituro sa kanila. Wala kang naiturong ganun. Wala naiturong ganun. Wala, kahit pagkamatay ni Kristo, walang naiturong ganun. Na bago ka magdasal, lalagay mo muna yung kamay mo, kanang kamay sa noo, sa dibdib, tapos sa magkabilang balikat. Walang naiturong ganun. Wala. Hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Baka inimbento lang ng Katolisismo yan. Pero hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Wala akong nababasang ganyan sa Biblia. Kahit mga apostol, wala sinulat na ganyan. Kahit wala na si Kristo sa lupa, wala akong nabasa ni isang talata. Kahit si Pablo o si Juan Apokaliptiko, wala akong nabasang sinulat nila na ganyan kahit wala na si Kristo sa lupa. Wala. Wala. Eh ako naman, pagtatapatan ko lang naman kayo eh, di ba? Kung nakasulat sa Biblia, sabihin ko sa inyo, nakasulat yan. Kung hindi nakasulat, hindi sasabihin ko din sa inyo, hindi nakasulat. Tignan mo, magpahanap ka ng Katoliko na makakabasa na yung kanang kamay nilagay sa noo, tapos sa dibdib, tapos sa magkabilang balikat. Sige, papaputol ko kamay ko pag kami nabasa kang ganyan. Mana pa, ito nababasa ko, yung 666. Meron daw ikang tanda sa kanang kamay at saka sa noo, patay. Pero hindi ko sinasabing yun ha. Huwag nyo mapagkamali. Hindi ko sinasabing yun. Basta ang nabasa ko, yung kanang kamay at saka yung noo, nasa 666 yun. Pero wala akong mabasa na si Kristo o yung mga alagad itinuro na ang kamay inilalagay sa noo, kanang kamay lalagay sa noo, sa dibdib at saka magkabilang balikat. Wala akong nabasang ganun. Wala. Zero. Wala. Ang 666 by Hindi, pabayaan mo sila magtanong. Yung mga tao yung magtatanong, hindi ikaw. Okay, Hindi mo panahon ito para magtanong, Gail. Pwede ka lang mag-follow up question dun sa mga tanong din nila. Pero yung mga tanong nila, hindi yung mga tanong mo. Hindi Privilege mo na nga ito na makapagtanong ka sa akin ng behind the scenes eh, diba? Alam mo namang mas may detalye pa ako pag nagbibigay ako behind the scenes versus yun nandito sa live eh. Layo ng diferensya nito. Yung behind the scenes dito, may mga talata. Ang dami. Lumipad ka sa talata, ang dami. Pero dito sa live, syempre, garagarampot lang. Kasi may mga pastor na nakikinig dyan eh. Sige, go. Tanong po ito ni The President. Gusto ko sana i-consult sa'yo yung tungkol sa mga tao sobrang banal-banalan pero hambog naman. Daming ganun. Daming ganyan. Napakaraming ganyan. Yung mga yung mga namimigay ng pera, tututukan ng camera sa mukha. Nakakaawa ka naman, tay. Ito, 5,000. Masipag daw. Tapos salamat po. Tapos mas malaki pa yung kinita niya sa YouTube kaysa sa binigay niya kay Tatang. Uy, serious. Ang daming ganun. Hindi lang isang pirasong tao yan. Ang dami nila. Yeah. Ang dami nila. Sobrang dami yung mga tao na. Iba bibigyan pa ng iPhone, ganun. Tapos iba bibigyan ng cellphone. O iba bibigyan ganito, bibigyan. Tapos tututukan ng camera sa mukha. Taka na sa akin, kahambugan yun eh. Kayabangan lang yun sa social media. Kayabangan lang yun. Yan, nasagot ko. Alam mo, ang dami niyan. Sa social media, sobrang dami niyan. Sa tunay na buhay din, ang dami niyan. Yung mga mga palasimba, pero mapaghatol naman sa kapwa-tao. Ang dami niyan. Nako, puro tato. Snatcher yan. Daming ganyan. Sobra, ang daming ganyan. Maniwala ka sa akin, yung iba pang mga basher ko, yung matatawa ka, yung ibang mga basher ko, kung makapagsalita sa akin, nakala mo talaga, banal sila eh. Pero yung bunganga, putang ina eh. Diba? O tapos pag nakita mo ngayon yung picture nila, may picture pa ni Papa Jesus nila dun. Yeah. Ang dami niyan. Ang dami niyan, mga basher. Yung iba nga, screenshot ko pa eh. 4 yung picture, nasa simbahan siya, habang yung bunganga niya sa akin, ang tindi. Mga paratang na walang pruweba. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Raras Shop Naik. Idol Chester, bakit kulay green ang pure gold? Hindi ko alam. Bakit, green yung blackboard? Hindi ko alam. Ewan ko, baka may amag siguro. Hindi ko alam. Inamag na. Hindi ko alam. Green eh. Inamag yung ginto mo. Ano? Alam mo ba merong ganun? Inamag ba ang ginto? Yung meron kasing binigay sa akin na sing-sing dati si Uncle. Yung sing-sing na yun, may halong tanso. Kasi yung sing-sing kasi, yung sing-sing, yung ginto kasi, minsan hinahaluan nilang tanso yun eh, at saka iba-iba pang bla-bla.
yung binigay sa akin na singsing na may ruby, ano yun, may halong tanso. Tapos makikita mo dun sa ilalim, dun sa may ganito, pag nakita mo yung ganito, may kulay green. Mukha siyang amag. Oo. Ang tawag ni Uncle dun, amag ginto. Pero ang totoo dun, yung kulay, yung ano, yung tansuron yung inaamag eh. Hindi ko alam kung anong tawag dun eh. Hindi naman amag yun sigurado eh, pero kulay green. Kumukupas. Hindi siya kupas eh, kasi pag nilinis mo, bumabalik uli yung kulay ginto. Oh. Oo, yung tanso lang talaga na apektuhan. Yung parte ng ginto na yun na may halong tanso. Yun. So hindi ko alam kung bakit kulay green yung ano. Baka siguro sobrang diluted nung ginto na haluan ng tanso. Ganun. Kaya kulay green. Hindi ko alam. Hindi ko nakasagot yun. Hindi naman ako may-ari ng pure gold na yun. Malay ko dyan. Okay, go, next Nagtanong question. dito kanina, sir, okay lang daw po bang magbago para daw sa taong mahal mo? Dapat naman talaga nagbabago ka. Hindi lang para sa taong mahal mo, kundi para sa sarili mo. Para si Pablo, ako kami nagbabago sa araw-araw. Araw-araw talaga dapat nagbabago ka. Dapat araw-araw bumubuti ka, tumitino ka, umaayos ang isip mo, umaayos ang finances mo, umaayos ang puso mo, umaayos ang utak mo. Pati katawan mo, dapat umaayos din, diba? Dapat talaga araw-araw nagbabago ka. Hindi lang para sa taong mahal mo. Kasi pag binago mo yung sarili mo para sa taong mahal mo, that's emotional investment. Tapos mali ka pala ng naipag-imbisan na tao, patay. Kakataka na lang ngayon. Tsagadagdang, napakasakit, Kuya Eli. Dalawa kong anak ngayon ay 3 na. Singito pa yun, sir. Sige, go. Next Tanong question. naman po ni Emma, bakit po mas matapang pa ang kabet kaysa legal wife? Kasi komportable na sila sa paggawa ng kagaguhan. Ganun yun eh, komportable na sila sa paggawa ng kagaguhan. So ano pa ba naman ang i-expect mo galing sa mga taong komportableng gumawa ng kagaguhan? Diba? Parang yun nakikita mo sa social media, diba? Napakarami nila eh. Komportable silang pinagpapasasaan nila yung mga mahihirap. Diba? Komportable sila na nagpo-promote ng sugal. Komportable sila po-promote ng politiko. Komportable sila bla-bla. Kaya komportable sila sa sarili lang kalokohan. Diba? Yun. Yun ang sagot ko ron. I should know, dati ako maloko eh. Next question. Ang nakakalap ko na tamo ng pindot na naman. Ano nangyari? Lumipat sa mukha ko. Tanong po ni Miles Dalor Diloy, Idol, tips naman dyan para maging mabuting tao. Ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Yung nalalaman mong utos ng Diyos, gawin mo. Pero that also means that you have to actively seek to find God's will. Kailangan mo talagang humanap ng ikakabuti. Kung ateista ka, hindi ka naniniwala sa Diyos, edi gamitin mo na lang yung konsensya mo. Napapakinabangan din naman yung konsensya na yan eh. Brother, makikisuyo. Sige, next question. Sabi po ni Art Roldan Tumampil, Good evening, Idol. Ilang beses akong sinuntok ng problema at pagsubok ng buhay, pero dahil sa mga word of wisdom mo, bro, lagi akong bumabangon para harapin ang mga ito. Maraming salamat sa mga word of wisdom mo, bro. Ingat ka palagi and God bless sa'yo always. Nice. Maging ilaw kayo sa gitna ng maraming mga tao. Ha? Alam mo, pag nakikita ko ito, nawiwirdoan ako. Naaalala ko Insidious. Alam mo Insidious? Iniisip ko sa part doon. Oo nga. Oo, naalala mo yun, no? Naalala ko na. The Beyond. Sige, go next question. Tanong naman po ito galing kay, bakit po masakit magmahal na sobra? Hindi naman masakit magmahal na sobra. Ang masakit, yung nagmahal ka ng sobra tapos may nangyaring hindi mo inaasahan. Yun eh. Kasi pag nagmahal ka ng sobra, tapos yung kabila, mahal ka din ng sobra, ano kinasakit nun? Siguro masasaktan ka lang doon kapag when it's time to let go eh. Pag either namatay na siya, gano'n. Pinagpalit ka. Ano ba? Pero overall, hindi naman masakit magmahal ng sobra. Nagkakaproblema lang talaga kapag merong hindi inaasahan na nangyari. Doon nagkakaproblema. Yung pagkatapos ng lahat ng effort mo, may inaantay pala siyang iba. Uy. Uy. Pinag-comment dito sa'yo. Nila, Sir, di ako nakaiwas dun, sabi niya. Pasok, Moira! Uy! At tumigil ang mundo. Sige, next question. Oh.
Sabi niya, Sir Diana, di ako nakaiwas sa sinabi mo. Lance. Sige lang, brother. Ayan. Tanong naman po ito, galing kay Jad Biaro. Boss, ano pong gagawin ko? Isa po akong student na na-inlove sa teacher ko at ngayon po ay possible na maging kami. Kaso, kailangan niya magbitiw sa tungkulin niya. Dapat ko pa po siyang i-pursue, lalaki po ako. Antay mo muna, makaka-graduate ka rin naman. Pagka-graduate, pwede. Kasi ang hindi mo gusto yun dyan, natanggal siya sa trabaho, tapos hindi mo pa naman siya kayang buhayin. Meron ako kaklase na ganyan dati. Yeah. Tinago nila yung relasyon. Gumana naman kasi tinago nila eh. Tapos dumating din sa panahon, after parang 10 years, gano'n, nag-iwalay din naman sila eh. Nagtrabaho sa call center yung lalaki. Pagkatapos, yung lalaki kasi yung estudyante, kaklase ko. Tapos yung babae, teacher. Gumana naman. Kasi alam mo, it doesn't matter naman kung ano profession eh. Doesn't matter kung ano profession. Nagkakaproblema lang dyan kapag hindi pa tama yung panahon. Kasi isipin mo yung konsepto na, bawa, katulad lang, halimbawa, ito, normal to sa loob ng kumpanya. Supervisor at saka yung subordinate ng supervisor. Common yun. Manager, supervisor, o manager nasa ilalim nung, yun, common yun, sobra. Common yun. Great power comes with great responsibility. Yung teacher, dapat nalalaman niyo yun. Kasi yung teacher, yung person in power. Yeah. Diba? Siya yung professional. Dapat alam ng teacher yun. So, matuto kayo magantay. Ganun lang naman talaga yun eh. Wala, you do your practicality. Kung practical na itago, blah, blah. Picture. Mabilisan lang to, na. Obligasyon lang. Aka na, naka-live kasi ako. Let's go. Ayan, game. Dito. Andito yung ilaw. Ayan. Lapit kayo konti. Layo nyo. Game, 1, 2. Isa pa, 1, 2. Ang layo mo dyan, di ka makita. Ang dilim mo pa naman. 1, 2. Okay, thank you. Salamat ha. Salamat. Balik kayo. Sama niyo yung mga tropa niyo ha. Kita kids. Sarap. Okay. Nanonood ako sa live mo kanina eh. Salamat brother. Dito. Okay. Salamat. Kuya, pwede mo pa shout out. Ang dali lang brother, naka-live ako. Akin na, shoutout na natin. Shout out Ano pangalan? Tao Gama P. Shoutout daw, Tao Gama. Ano masabi mo? Long live, long live. Yes. Thank you. Okay. Thank you kuya. Thank you kuya. Okay, go. Tanong naman po ito galing kay Boss Amo. Katangahan po ba magpalaya sa taong mahal mo? Tangin ang hirap niyan ha. Kasi tila ba, sige, I will let you inside my head. I will let you inside my head. Pakinggan nyo muna ako, Pilipinas. Tangin na solid tong isang pirasong tanong na to ha. Merong tinatawag na fish love. Google nyo, merong fish love. Fish love kung tawagan nila. Fish love. So, dalawang klase yun. Kung tama yung pagkakaalala ko, yung isa, mahal na mahal mo yung isda. Kaya niluto mo. Yung isa naman, mahal na mahal mo yung isda. Kaya pinalaya mo. Uy. Fish love kung tawagin. So, alin ka dun sa dalawang isda na yun? Doon ka ba sa isdang makasarili? Na yung isda na mahal mo, niluto mo para pagkain mo kasi gustong-gusto mo talaga ng isda. O doon ka sa isda na yung pagmamahal mo nasa kanya, na hindi na importante yung ligaya mo, personal, ang importante, yung siya sana masaya. Kahit nasa piling pa ng iba. Uy. Ang deep na, sir. Alin ba ang tama doon? Parehas tama yun. Parehas tama yun. Pipili ka na lang kung anong klaseng pagmamahal yung meron sa'yo. Ano ba palagay ninyo, Pilipinas? Alin dun sa dalawa yung palagay ninyong mas tama? Ako naman na magtatanong, alin dun sa dalawa yung palagay ninyong mas tama? May nag-comment dito. Joanna Jasmine, doon sa isda na pinalaya mo. Galing ng advice mo ah. Di namin naisip yun. Ano po? Depende sa sitwasyon. Pero sabi ni Miss Okjan, papalayain ko yung isda.
madaling sabihin papalayain kasi social media. Kasi naisip mo lang. Pero pag ikaw na yung nandun sa sitwasyon, ang hirap niyan. Ang hirap niyan. Pag ikaw na yung nandun sa sitwasyon. O pang negosyante, nakaka-relate ako dyan, brother. Sabi ni Ian Valeriano, yung isdang papakawalan ko na lang po. Ang hirap niyan. One way or the other, mahirap yan eh. Kasi tignan mo. Isipin mo yung konsepto na if she's already in love with somebody else, tapos hindi mo siya pinalaya, you will both live the rest of your life na ikaw yung second best para sa kanya. At the same time, para sa'yo naman, indifferent siya. So, ang isip niya laging nandun sa kabila. Tapos, ikaw naman, naghahanap ka ng validation at pagmamahal sa kanya, hindi mo makuha ng buong buo kasi yung isip niya nasa iba. Pag pinalaya mo naman, siya yung magiging masaya. Tapos, magkakaroon din siya ng guilt kasi pakiramdam niya, inapi ka niya. Tapos, ikaw naman, malulungkot ka ng gusto. Kasi pinakawalan mo siya. The one that got away In another life. in another life, I'll be your girl. We keep full of promises, lead us against the world. In another life, I made you stay. Humuhugot lahat ng tao sa Facebook. Bigla nagtaasan yung viewers mo. Aray. Ang sakit kasi talaga. Alam mo yan, isa sa mga bagay na hiwaga ng pag-ibig eh. Hiwaga ng pag-ibig. Alam mo, dati pa ako nahihiwagaan dyan sa putang inang pag-ibig na yan eh. Isa sa mga strongest force yan eh. Pag-ibig. Sa mga nabubuhay, isa sa mga strongest force yan. Meron akong isang nakita, grabe to, tangina. Alam mo yung, hindi tao, pero tangina, naluha ako eh. Yung pag-ibig nung deer dun sa anak niya. Yung anak niya tumawid sa ilog. Tapos may parating na buhaya, ang bilis. Ang ginawa nung nanay, tumawid din yung nanay sa ilog, iniharang niya yung sarili niya habang nakatingin siya doon sa anak niya. Bakit ka siya? Magtaday. Tapos yung, alam mo yung huling-huling nakita niya, yung anak niya na tumatawid doon sa kabila. Tapos siya yung palubog na kinain siya ng buhaya. Merong ganun eh. Merong motherly love eh, na hindi biro. Merong motherly love na hindi biro. Yung di baling sakripisyo mo yung sarili mo para sa kapakanan ng iba. Tapos meron din ganong klase ng pag-ibig na di bali ng nakawalan mo siya. Kasi, alam mo yung sabi sa yung sabi dun sa kanta, yung Heaven Knows. She's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes. She's everywhere I go. She's all I know. Tapos meron dong, if you really love her, you've gotta set her free. And if she returns in kind, I'll know she's mine. But tell me where do I start, 'cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. But only heaven knows. And all I can do is hope and pray. 'Cause heaven knows. Tangina, no? Heaven knows. Yung kanta na yun, tangina, alam mo, naalala ko yung panahon na broken hearted ako.
paulit-ulit yun sa playlist. Lalo lumalala yung naramdaman ko. Pag broken ka, nagpapatugtog ka ng Oo, gano'n. grabe yun. Kaya alam mo, maingat. Alam mo, isa sa mga malalaking bagay na maingat talaga ako, yung emosyon, sobra. Sa inyo, nagle-let loose ako. Pero sa personal na buhay, enclosed yung emotions ko. Enclosed. Wala halos nakakaalam ng mga emosyon ko. Sige nga, nagsasabi. Pag every time nagso-social media ako, pag nakatingin ako sa social media, hindi niya na alam kung ano iniisip ko dun sa panahon na nagso-social media ako. Kasi hindi niya ako makitaan ng kahit anong emosyon. Pag nasa social media ako, nag-scroll ako, hindi niya ako makitaan ng kahit anong emosyon. Hindi niya alam kung galit ba ako, o natutuwa ako, o kahit na ano. Hindi niya ako makitaan. Enclosed ako. Pagka personal na oras ko. Ngayon, dito, ito, panahon ko para mag-let go. Mag-let loose ng konting emosyon. Diba? Pero ultimately, yun pinakamahirap eh. Yung panahon para, alam mo yun, sabi ni Solomon eh, panahon ng pagyakap at panahon ng pagpigil ng yakap. Kayo, ano ba palagay ninyo? Dapat bang mag-keep ituloy pa o dapat nang pakawalan? Alang-alang sa kanya. Sasaktan din yung mga nasa comment section mo. Sige. Next question. Tanong ni Brian Managat, Sir, Grabe, kumusta ano? ka? Pause muna ako sandali. Tumama sa akin yun. Naalala ko na naman yung tungkol doon sa deer na yun. Ako naalala ko yung sa aso na nintay niya yung amo niya hanggang sa mamatay na Si Hachiko. Hachiko. Hindi, wala. Patay na yung amo niya nun eh. Pabalik-balik. Pero lang inantay siya niya sa pa rin Shibuya. niya. Pero yung ano, Yung love niya doon. grabe talagang, alam mo, sapul talaga ako ron. Antindi nun. Antindi ng tama sa akin nung yung deer. Yung tumatawid yung anak niya. Tapos may papuntang buhaya. Ang ginawa niya, tumawid din siya. Doon sa lugar kung saan papunta yung buhaya. Tapos di kinaya na siya ng buhaya. Tapos nakaganon pa rin yung ulo niya. Tapos yung pinakahuling nakita niya, yung anak niya tumatawid. Habang siya palubog na. Mahiwaga talaga yun eh. Good evening. Ingat kayo, dahan-dahan sa biyahe. Good night. Alam mo, mahiwaga yung pag-ibig na yun. Hindi ko nga rin alam eh. It enables you to do unusual things in general. So, tignan mo, ito mo. Sipin mo to So, Biblia, Quran. Dalawang pinakamalalaking libro sa mundo. Sa Biblia, ano kayang naramdaman ng Diyos nung pinapako na yung anak niya? So, iniisip mo, ano yung Yung naramdaman? brutal torture. Yung brutal torture, no? Naginugulpi siya ron. Sinusunto, kinahampas, kinabitan ng tinik sa ulo. Tinako. Yung tinik na yun, tumutusok sa laman yun. Pinalakad siya ng malayo. Mula dun sa kung saan man siya hinatulan, papunta sa Golgotha, dala-dala niya yung mabigat na kahoy. Tapos every time, babagsak, hinahataw para umangat ulit. Tapos may tumulong sa kanya nun, isa. Tapos nung makarating na ron, pinako. Inantay mamatay. Tapos patay na, sinundot sa tagiliran. Parang alam ko patay talaga. Anak mo yun, ano mararamdaman mo? Cure yung sa koron eh. Kung ano kaya nararamdaman ng Diyos ng panahon na yun. Tapos alam mo, may talata. Hindi sa bagong tipan nakalagay, nasa lumang tipan.
yung pakiramdam ng Diyos nung panahon na yun? Alam mo kung ano naramdaman? Ano siya? Natuwa siya. Bakit? Hanapin nyo na lang yung talata na kay Isaias. Andun din yung detalye ko na naramdaman ng Diyos. Bibihira ay nakakaunawa doon kay Isaias. Kasi si Isaias, isa sa mga pinakamalalaking propeta ng Biblia. Tapos isa rin sa mga hardest to decipher sa mga propeta dun sa lumang tipan. Maraming sinabi si Isaias na mga bagay na ang hirap talagang unawain. Ang hirap. Kasi kahit yung bating, nahirapan partida, katiwala na yun ni Reyna Candace. Pero isa sa mga bagay na isinulat ni Isaias, yung naramdaman ng Diyos nung panahon na hinahampas yung anak niya, sinasaktan hanggang sa mamatay. Isinulat yun na kay Isaias. Pero alam mo, isa sa mga outstanding sa akin yun. It enables us to do things na hindi natin ine-expect na magagawa pala natin. Dami tumatakbo sa isip ko ngayon pero sige, bigay na muna natin yung oras doon sa mga nagtatanong. Next question. Nandito si Boss Carepa. Good evening, Boss Carepa. Kamusta ka? Tanong niya po, magkano na bro yung Project 1M? Di pa ako nakakapag-total kanina. Pero ang kinita kagabi, somewhere close to 14,000 may butal. Nakalimutan ko eksakto kung magkano yung butal. 14,000 something yung kagabi. Tapos, ang tansya ko ngayon, kasi yung sa Shopee pala, yung 5,000 na balik sa akin. Nasa Shopee wallet ko ngayon. So, ang tansya ko ngayon, nasa mga more than 100,000 na tayo. More than 100,000 na. Siguro kung di ako nagkakamali, mga 100, less than 105,000. Less than 105. Kasi nung isang gabi, ano yun 85,000. 85,000 nung isang gabi. Tapos kagabi, nadagdagan ng 14,000 something. Tapos nabawasan ng bumiling karne. Tapos nabawasan din ng, ano pa ba mga binili natin? Karne. Gas. Bumiling gas. Tapos nadagdagan ng 5,000 kasi nabalik yung sa Shopee. So sigurado ako lampas 100,000 na yun. Sigurado ako lampas 100,000 na yun. Yung mga sumasabay, kamusta kayo? Kamusta ka Pilipinas? Kamusta mga sumasabay? Nakakaipon na ba kayo? Sana ingatan ninyo sarili nyo ngayong December kasi ito yung panahon na kailangan mo talagang mag-ingat ng gusto pagdating sa finances mo dahil nauubos ang pera ng mga tao sa panahon ng sa panahon ng Kapaskuhan. Oo, dahil masaya, pero you have to consider that you have to invest in the long run. Kasi hindi naman hanggang ngayong taon ka na lang. Yung marami sa inyo, magkikita-kita pa tayo sa susunod na taon Yung marami sa inyo, magkikita-kita pa tayo sa susunod na taon. Pero hindi mo gugustuhin lahat na lang ng taon ng buhay mo, inilagak mo sa pagkawala, sa pagiging mahirap, sa isang kahig, isang tuka, na pag hindi ka nagtrabaho at nagkasakit ka, hindi mo kayang ipagabot ang sarili mo. Even better, mas gugustuhin mo na makita yung panahon na halos hindi mo na kailangan pang magtrabaho kasi tuloy-tuloy nang pumapasok sa iyo yung pera mo. Galing sa mga investments na tama, na ikaw din ang gumawa, hindi binigay mo sa ibang tao yung pera. Tapos nakikinabang na doon ang pamilya mo, ang asawa mo, ang anak mo, ang mga magulang mo. Even better, pati yung community ninyo, pati yung bansa. Kailangan natin ng maraming matatalinong tao. Kailangan natin ng maraming, kung hindi man mayaman, at least may perang mga tao na hindi mga pabigat ng lipunan, na nagtsatsagang pumila sa kung saan man merong libre. Kasi hindi mo rin naman gugustuhin yun. Sigurado ako, mas gusto mo yung ikaw yung may kapasidad na magbayad at hindi ka pumipila sa mga bagay na libre. Na hindi ko naman sinasabing pabigat yung mga pumipila sa mga libre, pero sigurado ako 100% mas gugustuhin mo na may kapasidad ka na magbayad kaysa pumipila ka sa mga bagay na libre. Pilipinas, do it for yourselves. Do it for your children. Do it for your family. Do it for your community. Do it for your country. Do it for your God. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas.
Mahal na mahal kita.